Magandang umaga mga ka-backyard. Ayan mga ka-backyard, mag-a-update tayong muli dito sa ating guppy breeding. Sa ngayon, nagkaroon tayo ng 80% na success rate dito sa ginawa nating guppy breeding sa mga malalaking batya. So tignan natin kung ano-ano ba yung mga strain na nag-success dito sa ating ginawang guppy breeding project. Okay mga ka-backyard, puntahan natin. Ito yung ating mga binibreed na mga guppies. Dito yung nakaraang mga araw, ito yung ginawa kong project na suggest ng isa nating subscriber. Ayan, yung nilagyan natin ng lupa tas tinaniman natin ng mga halaman. So, ayan, okay naman sila. Maganda malinaw yung tubig. Hinihintay ko na lang na mag-grow etong mga hydrilla tapos etong water lily. Ayan, okay, maganda yung result. At bala ko ulit gawin ito sa iba pang mga batya. Ayan. So pinapatapos ko lang muna mag-breed yung mga guppies. Then pagka nakapag-breed na sila, i-reset ko na yan. Papalitan na natin. Gagawin natin ganito. Tapos ibang halaman naman yung itatanim natin. So ito yung nag-success kong mga breeders. Itong mga full gold. Ayan. Marami na itong mga fry. Nakapag-harvest na ako rito ng mga around 30 to 50 pieces ng mga fry. So sa gantong klaseng batya, kaya rin palang mag-mass produce na mga guppy. Kaya magkakaroon ako ng panibagong project na mas marami pang gantong batya ang bibilin natin para mag-breed na mga guppies. Then dito naman, ito yung mga platinum koi. Ito nag-success na rin. Nakapag-harvest din ako dito ng mga 30 pieces na mga fry. Ayan, itong mga platinum koi. Tapos dito naman, itong ating mga EBM, dito may nag-breed na rin, hindi ko pa na-harvest. Ayan, yung mga maliliit na yan. Sa tansya ko, meron dito mga 10 to 20 pieces na mga fry. So, hindi ko pa sila na-harvest kasi wala na akong paglalagyan ng mga fry. So, bibili pa tayo ng mga batya para naman sa grow out. Then, ito yung mga AFR. Ito yung mga breeders. Ayan. So dito, medyo kakaunti yung nag-breed sa kanila kasi nga maliliit pa yung mga breeders. Ayan, maliliit pa. Kaya meron lang ako dito siguro mga 5 to 10 pieces na mga fry na nandito. Ayan. Etong mga AFR Blue Ear. Ayan. Ngayong umaga, ito, i-ready ko na yung yung pagkain nila. Yun, nalaglag. Ito, yung mga kitikite. Ayan, kung makita nyo, ang daming kitikite. Ayan, ito yung kinukulture kong kitikite na galing dun sa aking aviary. Ayan, double purpose, di ba? So, meron na akong ibon, meron pa akong pagkain para sa aking mga breeders. Ayan, etong mga matatakaw kumain to. Etong mga full gold, ayan. Ayan. Sanay na silang kumain ng kitikite. Ayan. Ayan. Kita nyo naman, ang sisigla nila. Ang lalakas nila kumain ng mga kitikite. Ayan. Ito, sanay na rin ito kumain. Ayan. Ayun. Ayan. Kaya mabilis siguro ako nakapag-breed dahil nga live foods ang ginagamit ko na pagkain para sa aking mga breeders. Kaya maganda talaga ang live foods kung gusto nyong mapabilis ang pag-breed ng mga guppy. Ayan, talagang kailangan live foods talaga. Meron kayong mga live foods gaya ng BBS, Dapnya, then itong ang kitikite. Ito ay para sa mga breeders. Ayan. So, ito yung culture ko. Nasa timba. Tignan natin kung meron pa tayo makukuha. Kasi nakuha ko na ito kahapon eh. Ayan, meron pa. So, dito na naman natin ipapakain. Dito sa mga Santa Claus guppy. Ayan. Ito mga breeders na rin ito. Ito yung mga old breeder ko na to. Ayan. Okay. So dito, etong part na to, dito tayo magsiset up ulit ng panibagong mga breeding tank.
mga breeding basin. Ang tawag, yan. Siguro meron to, kaya nito maglagay dito ng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 na mga ganon kalalaki na mga basin. Dito ko yan nilalagay para naman sa mga grow out ng mga fry. Ayan. So, yung iba ay breeders, yung iba ay grow out. Kasi nga, naubusan na ako ng paglalagyan. Ito, may mga fry to ng mga, mga platinum koi. Ayan, ito yung mga fry ng platinum koi. Tapos dito sa RepTab, nandito naman yung mga full gold. Kasi dito marami-rami yung mga fry ng mga full gold. Ayan. So, doon sa part na yon, yung mga sirang succulent pond na yan, aayusin niya, papaayos ko. Ipapapatag muna, then bibilihan ko ng ng mga batsa, mga 16 pieces. Then, gaya ng sinabi ko, natutuyo yung mga halaman natin dahil nga bihira nag-uulan. Dito sa part na to, basin pa rin ang ilalagay. Pero, mga aquatic plants na yung ilalagay dito. Siguro, kailangan ko mga 40 pieces na mga malalaking batsa para naman dito. Hanggang doon sa dulo. Ayan, para malago. Kagaya nito, kita nyo yung mga halaman dito nasa batsa. Ayan o. Gumaganda na yung tubo nila kasi, ayan, hindi natutuyuan ng tubig. O, matataba. Hindi kasi natutuyuan ng tubig. Although maganda rin naman sa lupa, yun nga lang, problema ngayon, hindi masyadong umuulan. Kaya, pagka hindi masyadong umuulan, naninilaw. Tsaka medyo payat. Pero yun, gaya yun, ito, lagi kong dinidilig kasi yan. Yung mga Ludwiga White, Inclinata Green, tapos Mosaic. Lagi kasi silang dinidilig, kaya maganda yung tubo. Tsaka yun, yung mga Stricta. Pero sa parte na to, medyo matigas kasi yung lupa rito. Kaya pagka 2 days na hindi nag-ulan, talagang kita nyo naman, madilaw na madilaw na yung mga dahon ng mga pantanal. Dapat siyang green. Kagaya nito. Ganito ang Although ito naman ay okay pa rin naman yan. Ayan. Maganda pa rin naman yan. Kasi pagka naka-submerge na yan, naninilaw na yan, nagiging pula. Ayan kita nyo. Ayan Una maninilaw, then magiging pula siya. Pagka naka-submerge. Ayan.